Jr. Sa balita natin kanina, sa kanyang interview, sabi niya, hindi daw niya ang ginawa itong pagbubulgar ng iskandalong ito for political purposes. Pero ako tingin ko ho dito, ginawa niyo po yan, Mr. President, to save your presidency. Para iligtas ang inyong mga sarili. Kasi kung iba po ang bulgar nito, di ba? Bulagta na po marami. Pero ito, usapan natin, bilyong pisong ninakaw sa pinaghirapang pera ng bayan. Para bang wala silang mga lakad. Para bang chillax lang tayo dito. Wala. Kaya nga, kung totoo, Bakit ayaw nyo pang kumilos para kansilahin ang passport yan nang yan ang maobliga na umuwi dito? O talagang wala kayong balak? Kasi ayaw nyo umuwi si Saldi. O tayong umasa pa sa sistema po ng ating pong hostesya. Eto na naman tayo, baby girl. Magandang halimbawa ito, girl. Aba, mukhang itong Sandigan Bayan, siguro po dahil sa kasama ho sila sa mga sinasabing institusyon na nakapaloob, nakaukit, nakatatak sa ating pong saligang batas na sana nga po'y dapat nating sandalan sa usapin po ng accountability ay nagbabangong puri. Ito pong Sandigan Bayan ay pinawalang bisa yung mga musyon nitong dating chairman po ng PAGCOR, si Efraim Enjuino, at yung 4 pang mga akusado doon sa kanilang kaso po ng katiwalian. Ang sangkot ditong halaga, baby girl, ay 50 million pesos. Ano ba pinagmulan nito? Kung inyong maaalala, sa panunungkulan po nitong si Genuino, nung panahon po ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, nagtatag siya ng kanyang bida party list. Kasama ito sa ating pong ginawan po ng istorya, noong mga panahong iyon sa ating pong programa na dahil nga po sa ginastahon nila ang pera ng PAGCOR para po sa kanilang bida party list na launching diyan sa Luneta. Anyway, fast forward po tayo, may mga question dito at ginawa itong paggasta sa pera ng PAGCOR para po sa kanilang mga sinasabing pansariling political interest magmula po noong 2005 hanggang 2008. Meron pong mga nagreklamo dito at pati COA naglabas po ng report dito. Hindi tama yan. May ginawa kayong kabulastugan doon sa bidding process na ginawa ninyo sa pambili ninyo ng mga gamit para sa inyong Bida Foundation. Okay. Ngayon, mga kapatid, ang ombudsman ay nagsampa ng kaso 2013. So, nung tinanggap nila, 2009, 2010, mga inabot sila ng mga 3 taon na pag-iimbestiga rito, baby girl. Bago na isampa sa Sandigan Bayan. So, sa ombudsman, baby girl, umabot ito ng halos 3 taon. Ngayon, dumating ito ng Sandigan Bayan, 2013. Anong taon na ngayon? 2025. Okay. So ito po ay motion pa lamang for reconsideration. Hindi pa ito final kasi papanik pa ito ng Supreme Court sigurado eh. Girl. So ito ho ay halimbawa na naman dito po sa kasong ito tungkol sa flood control scandal na ito. Flood control projects po ng DPWH. So yun lang po ang gusto ho nating ipaliwanag dito. Na tayo po'y umaasa na may mapaparusahan dito. Oo naman, yan pong ating dinadalangin. Pero kailan? Ewan ko lang po kung kaya natin magtiis pa na maghintay pa po. Kung hindi ka maiinip, girl. Naiinip ka na ba? Sobra! Dami ng pangalan na banggit. Wala ni isa maghihimas-rehas dyan. Tsaka ang laki nung halaga, hindi milyon. Bilyong Trillion piso. actually. Sabi nga ni Secretary Vince, trillion po ang pinag-uusapan natin ninako nila dito. Ha? Inip na po ang mga Pilipino. At So wala makukulong bago magpasko?
Kahit yun ang i-wish namin kay Santa. Nako, sigurado po, karamihan sa mga yan ay baka nagpaplano na saan sila pupunta sa abroad. Sa sarap ng buhay. ng Diba? mga Wala buhayan. silang problema. Hello! Opo, sa dami ho ng mga kinulimbat nilang pera at sila kukuha ng mga mamahaling na abogado na naman. Sigurado po iyan. Pero ito lang po, kapansin-pansin. Ako lang para may something Something's going on. Hindi ba? Unang-una, si Pangulong Marcos Jr. sa balita natin kanina, sa kanyang interview, sabi niya, hindi daw niya ang ginawa itong pagbubulgar ng iskandalong ito for political purposes. Pero ako tingin ko ho dito, ginawa niyo po yan, Mr. President, to save your presidency. Para iligtas ang inyong mga sarili. Kasi kung iba po ang bulgar nito, di ba? Bulagta na po marami. Kung sakasakali po sa mas magiging matinding galit. Pero sige po, ipaubayan na lang natin to sa kanya, baby girl, no? Yun din naman ang pinaniniwalaan ng iba na ang nagsimula naman ng lahat ng ito ay ang Pangulong Marcos Jr. Oo, kasi magmula sa Diba, SONA, etc. Oo, sa SONA. At ngayon, meron na tayo nitong Independent Commission for Infrastructure. Pero ang hiling nga ng mga tao, ang panawagan, yung bang karapatan natin for information naman. Kasi nga, natigil na po itong hearing sa Senate ukol po dito sa flood control projects. Hindi natin alam kung magpalit man ang magiging chair, kung magkakaroon pa rin ng pagdinig dyan. Pero ang sinasabi ng ilan, dahil may ginagawa ng pagdinig sa ICI, hayaan na natin sila. Kaya lang, yun nga yung paulit-ulit mo rin sinasabi, hindi natin alam kung ano po ang nangyayari. Paano malalaman ng taong bayan na talagang balanse po yung ginagawa na investigasyon dyan sa ICI ngayon? Na wala pong pressure na nangyayari at lahat ay mapapanagot at lahat ng mga pangalan na malalaki na involved ay maibubulgar. Meron Paano masisiguro? tayo napapansin na something dito. Ano bang something yan? Oo, Isiwalat mo na yung something na iyan. Ito lang ha. Si Zaldico. Opo. Bakit hindi nyo pa pinauuwi dito? Pinauuwi na pala pero hindi lang maobligang umuwi o pauwiin. Pansinin po ninyo, di ba? Kung talagang gusto mong malaman ng katotohanan dito, siya ang starring dito At iniuugnay si Martin Romualdez. So kung nagkaroon ka na ng freeze sa air assets po ni Zaldico, kasi nga daw, meron na ba siyang kaso sa ombudsman? Yung bang ombudsman na patawag na ng preliminary investigation, parang wala pa Come to think of it, meron pong balita dito. Ito Opo, ICI recommends filing of charges versus Zaldico and DPWH Region 4 BXX. Inihain ito sa ombudsman daw. Pero ang ombudsman po, wala pa tayong balita kung sila ba'y kumilos na. Pero nag-freeze ka na kaagad ng kanya sinasabing accounts daw, pati yung kanyang air assets. Tama ba? Yes, kasama yun. Yung air assets ni Martin Romualdez. Magandang bring up yan. Yun nga ang tanong ko sa'yo kanina. Alam niyo mga kapatid, dito talaga maganda magkaliwanagan po tayo dito Ano na ba estado ng mga kasong ito? Yung nga pong malabo, yun hindi natin wala tayo, bulag na bulag tayo dito Bulag sa katotohanan. Hindi po ba? Yung air assets, meron din si Martin Romualdez yan. Pati may Pero wala rin pa siyang kayo back sinasabi account. na, di ba, na, you know what I'm saying? I know what you're saying kasi nasa para mga... baga talagang ang usapan ay para bagang sandali lang. Para may hangganan lang ba na hanggang doon lang sa taong ito? Kasi kapag humantong ito sa iba, baka magkabulagaan na tayo. So ngayon, sige nga, patunayan nyo, Mr. President. Si Zaldico, ang sinasabing isa umano sa mga mastermind dito, bakit ayaw nyo pang kumilos para kansilahin ang passport niya nang yan ang maobliga na umuwi dito? O talagang wala kayong balak kasi ayaw nyo umuwi si Zaldico? Magpakatotoo po tayo dito, di ba? Kasi pag umuwi siya, baka ilaglag na kayong lahat. Baka
magkalaglagan na tayo dito. Hindi ba? Yun ang challenge, yun ang hamon. Saka isama din dun sa pag-freeze ng asset. Ay, hindi ba? Kasi ilang beses na rin naman Parang talagang may something yun dito. Oo. May something. At pagkatapos, yung ICI na yan, talaga namang lumalabas na processing center lang siya eh. Tagal. Lumalabas po na tagasala lang siya eh. Hindi ba? At the end of the day, ihahain din sa ombudsman. So para bagang nagkaroon lang po ng screening committee na hindi natin napapanood ano nangyayari. Kasi nga daw, secret. Kasi nga daw, ayaw nila ng trial by publicity.